Lubog din sa baha ang malaking bahagi ng Bulacan, hindi lang mga bahay ang apektado dahil mapasimbahan man o paaralan, pinasok na rin ang tubig. Nagbabalik si Vel Custodio. Wala pa ring tigil ang buhos ng ulan dulot ng bagyong Karina sa Bulacan. Kaya pahirapan para sa mga residente ang baha sa Barangay Santo Niño sa Pampari sa Hagonoy. Ay, mahirap. Katulad namin, lalong naghihirap. Malaki tubig. Ala, yung bahay namin bumagsak, ibabad sa tubig. Wala kami mapuntahan nga halos ngayon, maghapon. Pero tila kinasanayan na lang nila ang ganitong klaseng sitwasyon. Sanayan na lang din po eh. Wala po magagawa, ganun po talaga. Ilang araw na po kayong binabaha dito? Isang linggo mahigit na rin po, ma'am. Nasasabayan po kasi ng high tide yung yung ulan. Ang pagbabiyahe ng tricycle na lang ang pinagkukunan ng pagkakakitaan ng ilang mga tricycle drivers. Kaya malaking balakid para sa kanila ang masungit na panahon. Talaga napakahirap sa aming mga driver ng tricycle na maghahanap buhay pag ganyang malaki tubig tsaka umulan. Pagka kasi binyahin na yung mga tricycle na ganyang kaliliit din sa malaki tubig, ay napakarami nasisirang gamit sa mga tricycle. Malulugi po yung mga naghahanap buhay dito sa mga gastos ng tricycle. Alas talaga, hindi na kami makabiyahe. Yung pamilya namin, hindi nga namin alam kung paano namin mabubuhay pagka ganyan sitwasyon. Malapit na pumantay sa kalsada ang water level sa palaisdaan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Pinasok na rin ng baha ang mga paaralan at lubog na sa tubig ang sementeryo. Nasa mataas sa bahagi pa ako ng kalsada, pero kapag nagpatuloy pa ang paglalakad papunta sa bahaging yon, ay aabot na hanggang sa tuhod ang tubig baha. Kapag nagpatuloy pa ang malakas sa pag-ulan sa mga susunod na oras, ay inaasahang tataas pa ang level ng baha. Ang sasakyan namang ito, napaatras na dahil sa lalim ng susuunging baha. Ilang mga simbahan din sa Hagonoy ang pinasok ng baha simula kahapon. Samantala, habang binabaybay namin ang Marilao, mabilis nang umaangat ang lumaragasang baha. Hindi na kami tumuloy sa aming dinaraanan dahil pinahinto na kami ng ilang residente. Abot dibdib na kasi ang baha sa ibang mga lugar. Nakiusap ang ilang tao para makisakay sa aming sasakyan hanggang sa makarating kami sa lugar na mababa ang baha. Pagdating sa NLEX, ganito na katindi ang traffic. Wala na halos usad ang trapiko sa Marilao exit. Hindi na pinadadaanan ng ruta ng May Kawayan patungong Valenzuela dahil hindi na makausad ang mga sasakyan sa lalim ng baha. Udang naman ay nasa 101.20 meters. At kaninang alas 11, nag-release sila ng 61 CMS. So ang bustos naman ay nasa 1735 meters. At nasalukuyang nag-release ito na 39 CMS. So yung mga paindadaanan nito ay yung Norsagaray, Angat, Bustos, San Rafael, Baliwag, Bulilan, Balunpin, Lagunet, Pagpongpong. So yun. So ngayon, yung mga bakang lugar natin, mga flooded areas ay may mga 8 bayan. Ang flooded areas. Ito ay Balagtas, Bukawi, Bulacan, Calangkit, Lungsod ng Malolos, Ito, Hagonoy, Bongbong. Habang nasa 178.29 meters naman ang level ng Angat Dam at bahagyang malayo pa sa spilling level na 210 meters. Kasalukuyang nasa 303 families o 1,144 individuals ang nananatili sa evacuation center sa Balagtas, Bulacan, Giginto at Kalumpit. Papahanda na tayo talaga dyan ang mga food packs natin para sa kanila. Tumutulong rin daw ang ilang mga non-government organization at DSWD para mag-provide ng mga damit at pagkain. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga evacuees sa mga susunod na oras. As of 11:11 a.m., itinaas na sa red rainfall warning ang Bulacan, kung saan pinag-iingat ang mga tao sa banta ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.